No? Sabi daw sa pag-aaral, by year 2030, posibleng maging aging population na tayo. Wow, maladyapan ha. Ibig sabihin, tumataas na ang bilang ng mga tumatanda. Ano ang implikasyon po niyan sa ating society, Dr. Sherry? Totoo po yan, no? Expected nga po na papalo tayo sa 10% mark, no, ng number of aging population. Ang isang bansa po, pag nag-more than 10% na po ang aging population, ibig sabihin tumatanda po ito. Ang tanong po, handa po ba ang Pilipinas, no, sa pag-alaga ng tumatandang populasyon? Alam po natin, pag tumatanda, marami pong pangangailangan ito, Doc Bien, no? Aha. So, hindi po ating bang healthcare industry ay handa po bang pangalagaan, no, ang pangailangan ng mga nakatatanda kung humahaba po ang buhay ng mga Pilipino? Tingin ko, Dr. Sherry, parang hindi handa. Kasi yung mga bagong parents, 0 month, 2 months, 4 months, 6 months, 1 year, dinadala yung mga bata sa pediatrician eh. Talagang nakamonitor yan eh. Nagpapabakuna, nabibigyan ng, may tinatawag silang well clinic. Pero parang sa matatanda, hindi naman dinadala ng mga anak, yung kanilang mga magulang, to a clinic. Totoo po ba ito? Totoo po 'yan, no? Pero may mga iba naman po na nagiging makalinga sa kanilang mga magulang at nakikita ko naman pong dinadala nila sa aking clinic. At sila naman po ay tinuturuan natin ng mga preventive measures po, no? Para hindi po magkasakit kaagad ng mga magulang at madadelay po yung ating pagtanda o yung proseso ng pagtanda. Hindi pa po kasi lahat ay nakakaunawa ano ba yung geriatrics, no? At sa ngayon po ay marami pong ginagawa ang gobyerno para po magkaroon ng geriatric health centers sa lahat po ng DOH hospital sa buong Pilipinas po. Talaga? Yan na yung isasama sa universal healthcare. Yes po, kasama po siya sa specialty centers po na binubuo sa Aha. universal healthcare. Yes po. Oh, that's wonderful, no? Doktora Sherry, tama ba tinatawag kita Doktora Sherry o do you prefer na tatawagin kang Doktora Joseph? No, it's okay po. Dr. Cherry po. Doktora It's Cherry. okay. Kasi parang foreign pag pinakinggan Dr. Joseph. Okay. Doktora Cherry, kanina may mga pictures po akong ipinakita na isa-isahin ko pong tatanong sa inyo, bakit nangyayari ito sa tumatanda? Unang picture na pinakita ko, nagkakaroon ng leg cramps daw. Nagigising sila sa gabi, ang sakit-sakit ng binti nila. Bakit nangyayari ito sa matatanda? Marami pong pwedeng dahilan kung bakit sumasakit ang binte. Pero simulan po natin sa physiologic changes of aging, no? Aha. Habang tumatanda po tayo, medyo lumuluwag, no, yung ating mga blood vessels, Mhm. muscles, no? At ito pong pagluwag dahil nga po nawawala ang pagkalaste. Hindi po maganda ang flow ng blood sa ating mga muscles at sa ating Aha. mga ugat. At dahil po dyan, nagkakaroon tayo ng mga muscle spasms or panindigas po ng ating mga muscles sa ating legs, no? Sa ating tawag dito, ano ba sa legs sa Binti. Tagalog? Binti. 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 Sa ating binti, di ba? Sa ating binti. Oo. Okay. So, kaya po sumasakit pag hindi maganda ang flow. At minsan din po, kasama na dyan yung mga nerve aging na tinatawag natin, no? Dahil meron po mga ugat na hindi na nakakapag-supply ng maayos sa mga muscles na kanilang inaalagaan. Kaya nagkakaroon po na parang ang sinasabi ko nga lang po sa mga pasyente, parang sa kuryente po, hindi na po tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente dahil tumatanda po yung ugat natin at nagiging loose ang ating mga blood vessels, ang ating mga muscles po. Well, aray ko, kasi nangyayari na sa akin yan, Dr. Jen. Nagigising ako, matigas na yung aking mga binti. Pero nandun sa picture na ipinakita po, na ang pag-ehersisyo ba ay makakatulong sa mga matatanda at anong uri ng ehersisyo? Yes po, malaki po ang nagagawa ng ehersisyo. Sa totoo lang po, physical activity is the only management that can delay aging and is extensively studied. Ibig sabihin po, galaw-galaw po tayo upang wag pumanaw. Pag tayo po ay kumikilos, mas natututo yung mga muscles natin o ating mga elastic tissues na mas mag-stretch and back. Hindi po nawawala ang pagkalaste niya. At pag hindi nawawala ang pagkalaste niya, nagagampanan niya pa yung tungkulin niyang suportahan ang ating mga buto, suportahan ang ating buong katawan. So dapat po talaga nag-exercise tayo. Walking would be enough, pero sasamahan po natin ng resistance exercise po ito.
Ano po yung resistance exercise? Ito po yung parang nagwe-weights tayo o kaya gumagamit tayo ng mga elastic bandages, no? Kung saan may nilalabanan po tayong pressure, no? Para po talaga ginagamit natin ang pagkalaste ng ating mga muscles po. Ayun pala ang resistance. Akala ko ang resistance yung kapag nautusan ka ng asawa mo, ayaw mong sumunod. Just kidding. Just kidding. Alam mo, Dr. Sherry, dun sa village po namin, may nakikita ako na pag umaga, yung mga kababaihan na mga senior citizen, nagsusumba. So, ang ganda, no? Pero puro kababaihan. Yung mga lalaki medyo nahihiyang sumali sa zumba eh. Hindi daw macho. Tingnan. Meron tayong picture number 2, Dr. Sherry. Gusto ko sanang maitanong ito at mag-comment ka. Bakit nga ba kahit negative family history ng diabetes, pag tumatanda, parang tumataas na daw ang kanilang mga blood sugar. Totoo ba ito? Okay. One of the theories of aging po, isa po daw po sa dahilan na tumatanda tayo ay nagkakaroon po ng glycosylation of proteins. Ito po yung pagtaas ng asukal at binabalot nito yung mga cells natin or cell wall natin. No? So nasisira yung mga cell wall or proteins ng ating cells dahil po sa pagtaas ng asukal. So maaari pong tumaas ang asukal dulot ng maaari pong sa kinakain natin, no? Dahil yung lifestyle natin, no? Baka napapasarap ang kain natin ng too much carbohydrates, no? Pangalawang, pwede pong tumaas ang asukal sa stress, no? Stress in hyperglycemia, tinatawag natin. Maaari din po talagang sakit na diabetes na dumadating po sa pagtanda, kahit po wala tayong familial history, no? And then third po, maaari din pong mga other factors po na other metabolic diseases or gamot na maaaring magpataas po ng asukal. Oh, yun. May mga gamot no? Na minsan maintenance medicine nila, but at the same time, it raises their blood sugar level. Ang next picture natin, doktora, delikado nga ba talaga na ang mga matatanda, lalo na yung mga babae na menopausal age na nagkakaroon ng osteoporosis, na magkaroon ng pagkabali ng kanilang balakang? Ipakita nga natin yung bali ng balakang direct. Common nga po ba ito? Dr. Sherry. Habang po tayo ay tumatanda, syempre po, nagiging marupok din po yung ating mga buto. Nagiging karaniwan po tinatawag nating fragility fracture. No? Yung bang compressive fracture. Kasi parang very fragile po yung bones. Minsan nga po yung biglang upo lang natin. Yung bang biglang upo sa kama, biglang upo sa upuan na hindi natin inaayos, pwede po tayo magkaroon ng bali, no? Na hindi man lang tayo bumagsak, no? Kasi po, nagiging marupok yung ating mga buto, mabilis siyang ma-compress. So, ang unang bali po or fracture ay napakahirap po para sa mga nakatatanda. Nagiging sanhi po ito ng major depression, no? Ayaw na nilang tumayo, ayaw na nilang kumilos, dahil natatakot po silang matumba muli. So, nararapat sana na magtungkod na po sila. Tama po ba, Dr. Sherry? Yes, no? Kung kailangan po magtungkod, gumamit po ng tungkod. Huwag po tayong mahiyang gumamit ng tungkod. Malaking tulong po ito para hindi tayo matumba. Ano yung best na tungkod? Kasi yung mga matatanda, gusto nila payong lang ang tungkod nila, pero dahil matulis yung dulo nun, dumudulas din eh. Ano ang best na tungkod? Ako po, kung halimbawa isang tuhod lang naman, isang paa lang naman ang hirap, pwede na pa yung quad, yung apat ang paa? Na aluminum. Opo. Mas safe po yun, no? Yung ganoon, no? Kasi hindi siya masyadong natutumba. Okay, yung ganoon po. Kasi pag yung payong po, sir, medyo delikado din, no? Dumudulas yun eh. Tayo, yes po. Opo. What about sa toilet? Kasi may mga naririnig ako na ang mas maganda raw, siyempre gabi, gigising yung lola o lolo, maiihi. Meron tungkod daw, Dr. Sherry, na yung parang, yung parang dalawa ang hawak na akala mo andador ng bata. Yes po. Pwede din po yun. Parang quad cane din po yun, sir. Yung quad cane. Pwede din po yun, sir. Na gagamitin. Yung dalawang kamay. Oo, yung dalawang kamay. Ano ang may papayo mo, Dr. Sherry, no, sa mga matatanda na darating at darating talaga ang panahon na yung buto nila magiging parang barkilyos na. Kumbaga, dahil madali na, malalambot na. Anong payo po sa kanila in terms of pagkain, etc.? Okay, so tandaan po na pagkain po para sa muscles po. Pagkain para doon sa mga butong malalambot na para maiwasan yung pagkaka-fracture.
Okay, yes. Siyempre po kailangan natin, alam niyo po, kailangan natin ng mga high calcium food, no? At saka proteins. Pero dapat po yung tamang proteins, yung good proteins sinatawag natin. Kasi siyempre, hindi rin pwede yung mga proteins na nakakasira ng kidneys natin. Kailangan po kasi natin palakasin ang ating muscles. Ang muscles po natin ang sumusuporta sa ating mga buto. Kaso Mhm. nga lang po, kapag tumatanda, may tinatawag tayong sarcopenia of aging. Ibig sabihin, lumiliit din po yung mga muscles ng ating katawan. At dahil lumiliit po ito, hindi nasusuportahan ang ating buto. So kumain po tayo ng high calcium food. Eggs po is okay, no? Egg whites na tawag natin. So Eggs. nire-recommend ko po yan, 2 egg whites, no? Or yung mga high calcium food like yung milk, pwede din po, no? Pwede din po tayong vegetables, sa mga broccoli, no? Yung mga yaan po, pwede tayong kumain ng mga high calcium or rich calcium rich vegetables po.